Una sa lahat, 8 pulis ang patay sa karambola ng 3 sasakyan sa Misamis Oriental. Wasak na wasak ang sinakyang van ng mga pulis at ang sumalpok ditong truck. Ang buong detalye ng aksidente, abangan maya-maya lang. Narito na iba pang malalaking balita sa sarili nating karagatan. Barko ng Philippine Coast Guard na papunta sana sa Ayungin Shoal, tinutukan ng nakakabulag na laser light ng isang Chinese vessel. Pangulong Bongbong Marcos aminadong nag-iingat na hindi magdulot ng tensyon sa China ang posibleng visiting forces agreement natin sa Japan. Charter change, hindi raw prioridad ni PBBM pero never say die ang ilang kongresista. Ilang biktima ng lindol sa Turkey napilitan ng magnakaw dahil wala nang makain. Ilang Pinoy rescuers eksklusibong ibinahagi sa News 5 ang kanilang pambihirang misyon. Para naman sa mga nag-iisip ng Valentine's Day paandar, bakit hindi nyo i-date sa Himpapawid ang inyong mga minamahal? At FPJ's Batang Quiapo, mapapanood na mamayang 8 p.m. dito sa TV5. Primetime King Coco Martin, makakakwentuhan natin mamaya live. Patay ang 8 pulis sa karambola ng 3 sasakyan sa Misamis Oriental. Pauwi na sana sa kanilang pamilya ang mga pulis nang mangyari ang aksidente. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Parang ngayuping lata ang van na ito na magkarambola ng 3 sasakyan sa Naawan, Misamis Oriental. Sa cellphone video na ito, makikitang nakahandusay sa daan ang ilang sakay ng van. Sa isa pang video, makikita naman ang isa pang biktima na matindi ang pagkakaipit sa loob ng van. 8 pulis ang patay sa aksidente. Base sa investigasyon, pauwi na galing sa Public Safety Junior Leadership Course ang mga pulis nang mangyari ang disgrasya nitong Sabado ng umaga. Mag-enjoy sana ng weekend privilege for the weekend. They are given a privilege to enjoy the weekend with their families. Base sa investigasyon, papuntang Iligan City ang 2 passenger van na may sakay na 32 mga pulis at tig-1 driver. Bandang 9:00 ng umaga, nakasalubong ang convoy ang isang wing van sa bayan ng Naawan. Sumabog daw ang unahang kanang gulong ng wing van na wala ng kontrol at tuluyang sumalpok sa 2 van. Bumangga rin ang naunang van sa isa pang nakaparadang truck. Tumagilid naman sa daan ng wing van na wasak din ang harapan. Parehong kritikal ang kondisyon ng driver at pahinante ng wing van. Agad silang dinala sa ospital kasama ang 26 na iba pang sakay ng 2 van. Lahat ng namatay sakay ng puting van na nauna sa convoy. Yung mga bangkay as of yesterday, naiuwi na naman sa kanilang pamilya sa Iligan and Lanao area. Nagpaabot na ng pakikiramay ang PNP Region 10 at inaasikaso na raw nila ang tulong para sa mga pamilya ng mga na-aksidente nilang kasamahan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Quezon City naman, sapak ang inaabot ng isang tanod na umaawat lang sa away ng magkapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Josh Camo. Bandang 3:00 ng madaling araw kahapon sa Kaingin Road sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, makikita sa video ang magkapatid na lalaking yan na nagpapambuno. Ang iba pang kabataan, nanonood lang. May ilan namang umawat pero tuloy pa rin ang away ng dalawa. Ang eksenang yan napanood sa CCTV ng barangay kaya agad silang rumesponde. Dito na nagkahabulan. Hanggang sa nagkainitan din ang nakadilaw na tanod at lalaking nakaasul na jersey. May mga umawat naman sa kanila. Pero bigla na lang sinapak ang tanod na halos matumba.
Putok ang labi ng tanod na kinilalang si Raymond de la Calzada. Habang tumakbo siya, nakahabol po namin siya. Hindi ka po alam kung bakit. Arestado naman ang nanapak na si Jeffrey Balingbing. Aminado siyang mali ang kanyang ginawa, pero minura raw kasi sila ng tanod kaya uminit ang ulo niya. Yung isa po, di po maganda yung pag-uuli sa amin, nagmumura po siya. Di po maganda yung sa akin. Kaya nasapok ko po siya. Itinanggi naman niya ni de la Calzada at iginiit na siya ang minura ng suspect. Ay, hindi po lang ganun bangyari mura. Akala niya, susuntukin ko yung kapatid niya, kaya suntok niya ako. Napag-alamang nakainom pala ang magkapatid. Hindi naman malinaw kung ano ugat ng kanilang pag-aaway. Humingi na lang ng paumanhin si Balingbing sa nasapak niyang tanod. Pero hindi raw sapat ang sorry lang. Yung kasalanan niya, panagutan niya. Pero kailangan niya panagutan pa rin niya kasi naka-uniforme ako. Posibleng maharap si Balingbing sa reklamong alarm and scandal at direct assault. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5. Sa Quezon City pa rin, sa pool sa CCTV ang isang tirador na mga kable ng telepono. Nagbabalik si Josh Camo. Pasado alas 11 ng gabi nitong Sabado nang masapul sa CCTV ang lalaking yan. Habang naglalakad sa F. Carlos Street sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, kapansin-pansin ang mahabang kable na nakarolyo at nakasabit sa balikat niya. Kinabukasan, muling nakunan sa CCTV ang lalaki. May bitbit pa rin siyang kable. Ang mga kableng dala niya, ninakaw pala sa linya ng telepono sa isang poste. Napanood ng mga opisyal ng barangay ang kuha sa kawatan, kaya inabangan na nila ito. So, nagplano kami ng deputy ko na malamang babalik to, sabi ko kinabukasan. Hanggang sa matimbog na nga nila si Sunny Caro, 35 anyos. Umamin siya sa pagnanakaw. Sabi niya po sa amin kanina, talagang nilagari po niya yan kanina. Kung makita niyo po sa katawan niya, hatang pong inakit niya yung poste. Sa halagang 560 pesos, naibenta raw ni Caro ang mga tinangay niyang kable para sa kanyang asawa. Kagabi lang naman po ako kumuha nito, saka ngayon po. Saka ganito lang po kahaba yung kinuha ko kagabi. May sakit po kasi yung asawa ko Pambili pong gamot. Hindi bumentas sa mga pulis ang alibay ng suspect. Sinampahan pa rin ng reklamong theft si Caro na dati na raw nahuli sa kasong may kaugnayan naman sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5. Bistado naman ang pamimeke ng PWD-ID para makadiscount at maging priority sa mga pila. Sinalakay ng mga tauhan ng Manila Police District ang umano'y pagawaan ng mga peking PWD-ID sa isang tagong compound sa Recto, Maynila. Naaktuhan pang nag-e-edit ng template ang isa sa mga suspect. Na-recover sa kanila ang mga peking ID. Meron din mga peking resibo at titulo ng lupa. Ikinasa ang raid matapos magreklamo ang Manila Social Welfare Development kaugnay sa mga nagkalat na online bentahan ng peking PWD-ID sa halagang 350 pesos. Karamihan daw sa mga bumibili niyan, mga wala naman talagang kapansanan at gusto lang magamit ang mga pribilehiyo ng mga PWD. Arestado ang 4 na sangkot sa pamimeke. Nahaharap sila sa reklamong falsification of public documents. Susunod, ilang biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey napilitan ng magnakaw para may makain. Common station na magkokonekta sa LRT1, MRT3 at ginagawang MRT7 at Manila Subway, target ng buksan sa Mayo. At mahigit 2 pisong rollback sa diesel ipapatupad bukas. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mas pinalakas na Frontline Pilipinas. Eksakto ang 1 linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkey, talamak naman ngayon ang nakawan doon dahil wala nang makain ang mga residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon.
Hindi maawat sa pag-iyak ang babaeng ito habang nasa kanyang harapan ang bangkay ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakabalot man ng kumot ang mga labi, hindi pa rin ito maikukubli ang sakit na mawalan ng asawa at mga anak. Ganito ngayon ang makikita sa mga lansangan sa Hatay, Turkey na pinakanapuruhan ng magnitude 7.8 na lindol. Isang linggo na ang nakalipas. Habang tumatagal, lalong lumiliit ang tsansa na may masasagip pang buhay. Pero ang mga rescuer di pa rin tumitigil sa paghukay. Bebe! Ang sanggol na ito, halos 6 na araw na trap sa guho bago nasagip. Hindi rin nawawala ang mga kwento ng kawalan ng pag-asa. Dahil sa kawalan ng makain, maraming biktima ng lindol ang napilitan ng magnakaw. Mapabata o matanda, nilimas ang mga paninda sa mga tindahan. Ang ilan naman, sinasamantala ang trahedya para magnakaw ng gadgets at mamahaling appliances. Nagpakalat na ng mga pulis at sundalo ang pamahalaan ng Turkey. Yun nga lang, hirap pa rin silang pigilan ang talamak na nakawan. Kaya naman mismo mga residente na ang gumagawa ng paraan para protektahan ang kanilang mga negosyo. Ang mga mahuhuling looter, suntok at sipa ang inabot. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad sa Turkey kung bakit ganoon na lang kalaki ang iniwang pinsala ng lindol. Kabilang sa mga sisilipin ang contractors at property developers ng mga gumuhong gusali. Naglabas na ng arrest warrant laban sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Posible nang buksan sa Mayo o sa Hunyo ang ginagawang common station sa North Avenue sa Quezon City. Eksklusibong pinasilip sa News 5 ng Department of Transportation ang loob ng common station. Halos tapos na ang mga passenger platform at nilalagyan na lang ito ng mga tiles. May mga bakal na rin sa railing na hagdanan ng istasyon. Ang common station na yan ang magkokonekta sa MRT 3, LRT Line 1 at mga ginagawa pang MRT 7 at Metro Manila Subway. Ayon sa DOTR, ngayong buwan na sana nila tinatarget na buksan ang common station pero naundot ito dahil kinailangan pang ayusin ang signaling system ng istasyon. Pa-Valentine's gift naman bukas para sa mga motorista ang panibagong rollback sa petrolyo. 2 pesos and 20 centavos ang ibababa sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ito na ang ikalawang linggong rollback sa diesel at kerosene matapos ang sunod-sunod na taas presyo. Ang rollback ay bunsod umano ng pagtataas ng interest rate ng Amerika at atras abante ng pagbubukas ng ekonomiya ng China dahil sa COVID-19. Susunod, nakakabulag na military-grade laser beam paulit-ulit na ginamit ng Chinese vessels sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na papunta ng Ayungin Shoal. Charter change, hindi raw prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Handa na po ba ang bahay nyo sakaling may tumamang malakas na lindol? Ay po kasi sa mga eksperto, dapat alinsunod sa National Building Code ang pagpapatayo ng mga estruktura. Nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. Pinaguho ng magnitude 7.8 na lindol ang gusaling yan sa Turkey. Sa isang iglap, maraming bahay at estruktura ang gumuho. Gaano nga ba dapat katibay ang inyong bahay para hindi mapabagsak ng lindol? Alamin natin yan sa experiment ng PHIVOLCS. Masdan ng dalawang konkretong bahay na ito, ang Model A at Model B. Pareho itong yayanigin ng magnitude 7 na lindol.
Pansin-pansing bahagya lang ang sira ng Model A habang tuluyan namang gumuho ang Model B. Bakit nagkaganon? Ang Model A kasi ay isang bahay na pasado o sumunod sa National Building Code. Ang Model B naman, substandard ang pagkakagawa. Sa kasamaang palad, karamihan ng mga bahay sa Pilipinas katulad ng Model B. Kaya maraming delikadong gumuho kapag gumalaw ang West Valley Fault. Ang West Valley Fault na may habang 100 kilometers ay tumatagos mula Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna hanggang Cavite. Ayon kay FIVOLCS Supervising Science Research Specialist Engineer Angelito Lanuza, earthquake ready naman ang mga high-rise building sa Metro Manila tulad ng mga condominium. Ang dapat daw mas pagtuunan ng pansin ang mga residential houses at mga subdivision na bigla na lang nagsulputan na hindi dumaan sa tamang pagpaplano. Marami pong mga engineers na involved dyan sa mga high-rise structures. Ang talagang problema po ay nandito sa mga residential houses. Nakadalasan po ay ginawa lamang ng mga magkakapitbahay o hindi dumaan po sa mga engineers. Kaya kung magpapagawa pa lang kayo ng inyong mga bahay o gusali, narito ang payo ng Association of Structural Engineers. Una, isaalang-alang ang disenyo ng pundasyon ng istruktura base sa tigas o lambot ng lupa. Gaya nito, nasa Quezon City area tayo, medyo may katigasan itong lupa na to, kaya magandang paglagyan ito ng puting, ng pundasyon. Kapag malambot ang lupa, maghukay hanggang maabot ang matigas na bahagi. Sunod na dapat bigyang pansin ay ang itatayong poste. Ito kasi ang magdadala ng bigat ng bahay o gusali. May tamang sukat dapat ang poste at may tamang kapal din ang bakal ng roof beam o biga na nakakonekta rito. Minimum dyan na nasa code ay 16 mm ang taba. At ito namang horizontal, yung pahalang ay yung sa biga. Meron ding minimum na ginagamit na bilang ng bakal. Hindi pwedeng hinuhulaan lang yan. Bukod dyan, importante ang kalidad ng mga materyales. Dapat hindi substandard ang semento at hollow blocks at para siguradong nasusunod yan, kailangan pa rin may patnubay ng mga arkitekto at engineer. Dagdag pa ni Engineer Lanuza, dapat mas bigyan ng pangil ang pagpapatupad sa National Building Code. Yung mga bigla na lang may tumayo na residential houses, mga ganun, no? Liability yan na local So, dapat talaga strict monitoring ng basta na lang umuusbong. Yung design na pinresent ng house owners should be nagko-conform as doon sa minimum requirements for an earthquake-resistant structure. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kambyo tayo sa ibang balita. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi limitado sa seguridad ang isinusulong na tripartite agreement sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika. Inamin din ng Pangulo na nag-iingat ang ating gobyerno sa magiging tingin ng China sa planong Visiting Forces Agreement kasama ang Japan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. We will also look into ways to promote our defense equipment and technology cooperation and to strengthen cooperation amongst Japan, the United States, and the Philippines. Mismong si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang nag-anunsyo sa pagiging bukas ng Japan na magkaroon ng security agreement kasama ang Pilipinas at Amerika. Sinabi ni Kishida kasunod ng bilateral meeting nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong Huwebes. Anya, bahagi ng national security strategy ng Japan ay ang patuloy na pagrespeto sa free and international order na naaayon sa mga batas. Pero sa pagbalik ni Pangulong Marcos Jr. sa bansa kahapon, nilinaw niyang hindi lamang tungkol sa seguridad ang nilulutong tripartite agreement kasama ang Japan at Amerika. We have cemented our defense and security relations. We have also covered a great deal of ground in the areas of agriculture, ICT, cooperation, and with the signing of bilateral agreements that provide the framework for enhanced mutually beneficial collaboration in many areas. Sa panayam naman sa Pangulo habang nasa flight pauwi ng Pilipinas, sinabi niyang pwede magbigay daan ng posibleng Philippines-Japan-US tripartite agreement sa pagtatapos ng isang alyansa. Remember, there was already an attempt to have a NATO in Southeast Asia, may Seattle dati. Kaya nabuo yung ASEAN kasi ayaw ng mga Asia ng American-led na
alliance. Siyempre, it looks like we are strengthening our partnerships. We'll just pursue all the multilateral and bilateral connections and relationships and agreements that we can. Para nga, marami tayong kasama. Kinumpirma rin ng Pangulo ang planong makipagkasundo sa Japan para sa isang Visiting Forces Agreement. Pero pag-amin ni PBBM, nag-iingat ang ating pamahalaan sa magiging dating nito sa China. We have to be careful also because we do not want to appear provocative. Kasi nga, lagi tayo nagsasabi, gusto natin mapayapa at hindi magulo at may safe passage ang ano. At kung tayo pag gagawa ng we will instigate and increase in the tensions, yun ang talagang dapat nating iwasan. Pero kung ang political analyst na si Richard Hidarian ang tatanungin, panahon na para magkaroon tayo ng pangil laban sa pambubuli ng China sa pamamagitan ng matitibay na mga alyansa. At the end of the day, this is all about psychological warfare and deterrence. Kung preparado ka, kung meron kang strong alliances, lalong hindi ka bubuliin. Kung tayo lang on our own, limitado yung ating kakayahan to push back against bullying and push back against yung mga threats sa ating karagatan and also threats to other shared interests. Para naman sa political economic researcher ng Nagoya University na si Hans Lee Juliano, dapat gamitin ng Pilipinas ang strategic position nito para magsimula ng usapang pangkapayapaan sa rehiyon. Ang problema sa atin is, alam na nga natin na pinag-aagawan tayo when it comes to that, we're not leveraging it well. Kumbaga parang may dalawa ka na nga nanliligaw, bigay ka kagad sa kanila pareho. Yeah. Parang hindi ka nagpapakipot at all. Bukas naman ang ilang senador sa usapin ng pagkakaroon ng ugnayan ng Pilipinas, Japan at Amerika. Pero para kay Senator Nancy Binay, baka raw mas mainam kung may ibang bansa pang pwedeng isama. If it will help in securing our country, bakit hindi, di ba? And siguro magandang i-explore na hindi lang with Japan, but baka meron pang other neighboring countries na magkaroon tayo ng similar arrangements, diba? So, baka nga hindi lang between Philippines, Japan, US, baka we can include other ASEAN countries pagdating dun sa ganong arrangement. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, hindi na bago ang pagkakaroon ng security triad. May ganitong kasunduan na rin daw ang Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Dapat lang daw tiyaking responsibilidad pa rin ng ating pamahalaan na protektahan ang ating national interest. Kaya dapat daw ilagay sa tamang konteksto ang panukala tungkol sa security triad. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, nakakabulag na military-grade laser beam paulit-ulit na ginamit ng Chinese vessel sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na papuntang Ayungin Shoal. At ilang oras na lang, mega seryeng Batang Quiapo mapapanood na dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Isa na namang insidente ng pang-aharas ng China sa sarili nating karagatan. Barko ng Philippine Coast Guard na papunta sana sa Ayungin Shoal, tinutukan ng nakakabulag na laser light ng isang Chinese vessel. Pangulong Bongbong Marcos aminadong nag-iingat na hindi magdulot ng tensyon sa China ang posibleng Visiting Forces Agreement natin sa Japan. Isa na namang unidentified object sa border ng Amerika at Canada, pinabagsak ng US. At FPJ's Batang Quiapo, mapapanood na mamayang 8 p.m. dito sa TV5. Primetime King Coco Martin, makakakwentuhan natin live. Lamig na nanunuot sa buto. Kasama yan sa mga tinitiis na mga Pinoy rescuer na ipinadala sa Turkey para tumulong sa search and rescue operation sa mga tinamaan ng lindol. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang ilan sa kanila at nagulat daw sila sa nadatnan nilang matinding pinsala. Nasa frontline na balitang yan si Jess De Los Santos. Multi-story building kasi ito sir, nag-collapse sir eh. Tapos talagang total damage kung yung sa percentage pa lang,
Total damage talaga pagka... Siya si Abraham Buna, isa sa 82 Pinoy rescuers na ipinadala ng Pilipinas sa Turkey para tumulong sa search and rescue operations kasunod ng mapaminsalang lindol noong isang linggo. Nagpadala tayo ng tulong. Eksklusibong ibinahagi ni Abraham sa News 5 ang kanilang mga karanasan sa paghahanap sa mga natabunan ng guho. Pagdating nila sa bayan ng Adyaman na isa sa mga lugar na pinakanapinsala ng pagyanig, nagulat daw sina Abraham sa tindi at lawak ng pinsala. Sa Philippines, ano lang, pag may mga ganitong mga insidente, limit, may ilang buildings lang kasi yun, sir. Mga 2, 1. Pero dito talaga, yung ito sa area namin, kung makikita mo, ayan. So malawak talaga siya, sir. Ipinakita ng mga rescuers ang site na kasalukuyan nilang hinuhukay at umaasang may masasagi pa silang buhay. May mga potential live victim na locate, potential live victim location. So yun yung activity namin ngayon, kanina umaga saka ngayon, sir. Hindi raw biro ang rescue operation sa Turkey dahil bukod sa pagod, kalaban din ng mga Pinoy rescuers ang matinding lamig. Nanunuot daw sa buto ang ginaw na aabot sa -7 degrees Celsius. Pagka wala kang proper na PPE saka yung gloves na yung para sa panglamig, talagang minsan pagka expose na yung kamay mo, hindi mo maramdaman yung kamay mo, yung ganito, malamig. Katuwang nila sa paghahanap ang isang aparato na tinatawag na life locator. Kaya nitong makadetect ng mga biktimang natabunan ng malalaking bitak ng bato kahit pa ilang metro na ang lalim. Once na madetect na yon, malalaman namin kung anong lalim yung location ng victim. Pero sinasabi namin potential kasi hindi pa namin kita, sir, hindi pa siya expose eh. Nag-360 umiikot. Meron ding silang kung tawagin ay snake eye equipment. Isa itong maliit na camera na kayang sumiksik sa mga bato. Ito po yung camera. Para siyang CCTV na umiikot 360. Para siyang monopod, hahaba siya, sir. Kasi minsan may mga madetect yung life locator na may nakaharang na malaking slab o yung flooring na doble-doble kasi lahat ng halos na nag-start kami ng operation, mga pancake collapse siya, sir. Nagpatong-patong yung flooring. Pero ngayon, sir, ongoing yung operation, gagamitin namin ngayon yan. Doon. Nag-create sila ng opening para masiksik yung camera. Noong unang pagsabak nila sa rescue mission itong Biyernes, may nadetect silang 4 na biktima. Yun nga lang, wala nang buhay ang mga natabunan ng gumuhong gusali. Hindi raw pinapayagan ng mga Pinoy rescuers na personal na hukayin ang mga nahanap na biktima. Pagka may mga ganong klase na victim, ang kumukuha lang is yung mga local talaga kasi parang may ritual din sila, sir. Marang yung pagkuha nun, kinukover nila yun, sir. Gaano man kadelikado ang misyon ng mga Pilipinong rescuer, lumalakas raw ang loob nila sa kabutihang loob ng mga taga-Turkey. Actually, tuwang-tuwa sila dahil nakarating kami at nagpadala tayo ng tulong dito. Kaya maya-maya inaabutan kami ng tubig, tapos yung mga hot na sabaw kasi malamig. Tinapay, marang anli ata tinapay dito, sir. Ang dami. Hindi na kayo maubos-ubos na eh. Mananatili hanggang katapusan ng buwan ang Philippine Response Team sa Turkey. Mensahe naman ng isa pang Pinoy rescuer na si RJ Gupitea sa mga naiwan nilang pamilya dito sa Pilipinas. Okay lang po kami rito. Safe naman po kami at huwag pong mag-alala yung family namin dito dahil coordinated naman po lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Jess De Los Santos, News 5. $13 billion o katumbas ng 700 billion pesos na investment pledges ang pasalubong ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Japan. Bukod dyan, may mga nangako rin daw na mag-i-invest sakaling matuloy ang Maharlika Fund. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sayawan at kantahan. Yan ang pabaon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa Japan bago siya bumalik ng Pilipinas kahapon mula sa 5 araw na official working visit. Humigit kumulang 300,000 Pilipinong nasa Japan. May mga nagpapatakbo ng maliliit na negosyo, guro, inhinyero, entertainer at iba pa. Umaasa raw ang Pangulo na darating ang araw na magiging first choice ng lahat ang pagtatrabaho sa sarili nating bansa.
Ang aking pangarap talaga ay masabi na natin na sapat ang trabaho sa Pilipinas. We not only that we want people to have jobs, we want them to have good jobs. Yung may future. Isa ro ito sa mga dahilan kaya agresibo ang Administrasyong Marcos Jr. sa paghihikayat ng foreign investments. Sa business matching na pinangunahan ng Department of Trade and Industry sa Tokyo, halos 4,000 negosyanteng Hapon at Pilipino ang nagpulong. Dito, direktang minamatch ang Japanese companies sa mga kumpanya sa Pilipinas para matiyak ang investment. Epektibo raw ito ayon sa mga negosyanteng Pinoy na kasama sa Philippine delegation. Kabilang na riyan si Metro Pacific Investments Corporation o MPIC Chairman Manny V. Pangilinan. Kinumpirma ni MVP na pumirma sila ng kasunduan ng Mitsui & Company ng 600 milyong dolyar o katumbas ng 32.8 billion pesos na investment sa infrastructure development. Meron ding pautang mula sa Japanese government na nasa 377 billion yen o 156 billion pesos para sa North-South Commuter Railway na dadaan ng Malolos, Bulacan hanggang Tutuban, Maynila at ang North-South Commuter Railway Project Extension. Ang Toyota naman nangako maglalabas ng 4.4 billion pesos para sa pagbabalik ng tama raw model sa Pilipinas na pwede raw magamit sa pagnenegosyo. Matatanda ang naging imahe ito ng utility vehicle sa Pilipinas noong 1976 pero nahinto na ang paggawa nito noong 2007. Sa kabuuan, nakakalap daw ang Pilipinas na aabot sa $13 billion o 700 bilyong pisong halaga ng pledges mula sa Japan na pwede makapagbukas ng nasa 24,000 bagong trabaho dito sa Pilipinas. Itinuturing na mahalaga ni Pangulong Marcos Jr. ang kanilang pagbisita dito sa Japan. Inilatag daw kasi rito yung anilay blueprint sa ugnayan ng dalawang bansa, lalo ngayong unti-unti tayong bumabangon mula sa tinatawag na pandemic economy. Habang nasa eroplano naman pabalik ng Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na may mga Hapon na nagpahayag ng suporta sa Maharlika Investment Fund. We have some commitments, but then I don't think it's appropriate for me to name who they are. But they have, there were already 3 commitments, substantial amounts that they are willing to invest in the fund. So we can begin there. Nauna nang sinertify as urgent ni PBBM ang panukalang Sovereign Fund. Sa ngayon, binubusisi pa ng Senado ang panukala. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na may sasabatas ng Maharlika Fund pagkatapos ng Semana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isa na namang panibagong unidentified flying object ang pinabagsak ng Air Force ng Amerika. Naispatan ito sa ibabaw ng Lake Huron sa border ng Amerika at Canada. Ito na ika-4 na unidentified object na pinabagsak ng Amerika. Bago niyan, isang unidentified object din ang pinabagsak ng US sa bahagi naman ng Dead Horse sa Alaska at isa pa sa Yukon Territory sa Canada. Hindi patukoy ng US military kung ano nga ba talaga ang mga bagay na ito at kung saan ito nanggaling. Nauna na rin pinabagsak ng Amerika ang umunay spy balloon ng China. Ilang oras mula ngayon mapapanood na dito sa TV5 ang pagbabalik ng hari ng primetime na si Coco Martin para sa mega seryeng Batang Quiapo. Magkakasama ngayon na papanoorin yan ng buong cast. At live mula po sa viewing party ng Batang Quiapo sa Plaza Miranda, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, siguradong excited na ang mga kapatid natin dyan. Hola, Cheryl! It's Batang Quiapo Day. Nandito nga tayo sa gitna na aksyon bilang frontliner sa Plaza Miranda sa Quiapo para i-celebrate ito. No, dahil mamayang 8 p.m. mapapanood nga ng mga kapatid natin ang hari ng primetime, ang kanyang pagbabalik, si Tanggol ng FPJ's Batang Quiapo. Ay, Tanggol! Todo-todo at walang preno sina Coco Martin, maging ang buong cast ng Batang Quiapo para ipaalam sa lahat na ngayong gabi na magbabalik telebisyon ang hari ng primetime. Binisita ng buong cast ng mega serye ang asap natin to, It's Showtime, maging ang lalawigan ng Cebu. Kahapon, napadaan din sa PBA sina Coco para ipakilala ang kanilang world-class show.
Kasama ni Coco sina Smugglaz, Basilio, Crazy Mix at ang iba pang mga sikat na rap artist sa bansa na nakisaya sa halftime ng Manila Classico. Gusto muna namin magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa FPJ's Ang Probinsyano. At ngayong Batang Quiapo ang ipapalabas namin. Sinigurado po namin na mas higit sa aksyon, mas higit sa kwento at talaga po mas pinagagandaan po namin sa lahat ng aspeto. Para naman sa lead actress na si Lovie Poe, dapat din daw abangan ng fans ang mala romcom na samahan nila ni Tanggol at ng kanyang karakter na si Mocha. Bukod pa raw yan sa mga maaaksyong eksena, natatak Coco Martin. Puro papuri din si Lovie kung gaano kahusay at kabait katrabaho si Coco. Ang sarap ng ganun kasi relaxed lang. Yes. At enjoyin mo lang kasi yun nga yung magandang part is that yes, meron siyang ibabato na linya pero it's up to you kung gusto mong dagdagan. And he lets us be. Kung gusto mong, kasi we understand our characters and I think that's his way of showing us that he trusts us as actors. At eto na nga, Cheryl, mga kapatid, makakasama na natin ang hari ng primetime, Coco Martin, Direk Coco. Woo! After 6 months, finally, magbabalik ka na sa primetime television. Anong pakiramdam? Anong aasahan namin mamaya sa Batang Quiapo? Una, syempre, medyo ninervyos pero excited. And sobrang proud kasi alam ko na talagang pinaghirapan at pinaghandaan namin na itong Batang Quiapo At kaya sobra kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nagmahal at tumangkilik sa amin sa probinsyano dahil finally, meron na naman kaming handog para sa kanila. Inikot mo na ata yung iba't ibang parte ng ng Pilipinas. Inikot mo na halos sa atang kapamilya at kapatid shows. Sino nga ba si Tanggol na ipapakilala mo sa amin ngayong gabi? Ibang-iba si Tanggol, ibang-iba siya kay Cardo. Si Tanggol ay isang ordinaryong tao na nire-represent ang lahat ng mga Pilipino. Yung pakikipagsapalaran niya kung paano mabuhay sa araw-araw, lalo na ngayon sa kahirapan na pinagdadaanan ng ating bansa ng buong mundo. Kumbaga yung struggle na pinagdadaanan ng bawat Pilipino. Ito yung kwento ni Tanggol kung paano niya lalabanan at paano siya aahon, magpupursige at babangon sa lahat ng mga pagsubok. And alam ko na talagang ito yung sagot mo sa mga umaasa na talagang makapanood ng Filipino global at world-class na production dahil talagang kinarir mo ang research ng kulturang Pilipino rito. Ano yung gusto mong sabihin sa lahat ng mga viewers natin dito and abroad na makikilala ang Quiapo ng lubusan? Pero hindi lang Quiapo, di ba? Dahil pati yung ibang parte ng Manila at Pilipinas. Ito talaga very Pinoy na Pinoy. Kumbaga gusto kong pinakita talaga namin yung kultura ng bawat Pilipino. Ano ba ang mga Pilipino? Ano ba ang bansa natin? Gaano ba kaganda ang bansa natin? Kaya nakaka-proud na sa pagkakataong ito, tayo naman, ipakita natin kung ano yung talento ng bawat Pilipino. Ano ba ang ugali ng mga Pilipino? Kumbaga, gaano ba kaganda ang buong Pilipinas? Kaya mapaproud tayo dito mga Pilipino. Buti nakabawi ka na sa boses mo. Wala kang boses noong Biyernes. Oo, nakapahinga ka na ba bago ito? Anong aasahan natin? Dito ka rin ba manunood ng pilot? Oo, dito. Lahat kami, buong cast, nandito kami para manood ng samahan ng lahat ng mga Batang Quiapo na manood ngayon ng premiere ngayong gabi. At buti na rin, nagpapasalamat ako na nakapagpahinga ng konti. Ngayon, lumalakas na ulit. That's awesome. Gusto mo ba i-shout out yung mga batang Novaliches natin dyan? TV5 Novaliches talaga represent! Alam niyo ba, sabi ko nga, babalikan ko. Pareho pala kaming batang Novaliches kasi taga-RP ako, taga-Nelly pala siya. Diyos ko, magkamabata kami kung tutuusin. Hindi lang daw siya gano'n lumalabas. Oo, hindi, pero yun na nga kasi nga, yung TV5 Novaliches, dyan din tayo nagsimula, Coco, yung mga kapatid natin. Ba doon nung araw para manood ng mga nila? Juicy lang. Ay, bata ka pa. Oh, of course. Ano pa isang tanong, isang sagot Oh, akala ko tropang trumpo. Martin and Pops, pumipila kami noon sa gate. Para easy dancing. Hindi na easy dancing. Nakakatuwa. Pero talagang yun na nga, alam mo, excited na kami. Ready ka na ba sa 7 taon na takbo nito at higit pa? Sana. Ito naman lahat, ang mag-ano naman ito yung ating mga manonood. Ang panalangin lang namin, sana'y magustuhan nila at tangkilikin muli nila ang Batang Quiapo kagaya ng pagtangkilik nila sa ang probinsyano. Of course, at napapanood yan every 8 p.m. Mondays to Fridays, Coco, sa TV5 at lahat ng kapamilya platforms. Opo. At pero bago ang lahat, gusto ko muna i-congratulate ang lahat ng bumubuo ng Darna
Salamat po ng maraming sa lahat po ng nanood ng last episode nila na napakaganda at napaka-successful. At sana po suportahan nyo rin po ang Batang Quiapo. Susuportahan namin yan, everybody! Tanggol! Mr. Coco Martin, hari ng primetime! Balik sa iyo dyan, Cheryl! Thank you, MJ. Ramdam na ramdam namin ang level ng energy mo. At wag po kayong bibitaw dito sa TV5, mga kapatid, dahil nga po, mamaya na alas 8 po ng gabi, Batang Quiapo, dito lang sa TV5. At susunod, Makabayan Block, iniakyat na sa Korte Suprema ang panawagang ipawalang bisa ang paglusot sa Kamara ng panukalang Maharlika Fund. Ilang mambabatas isusulong pa rin ang charter change kahit sinabi na ni Pangulong Marcos na hindi niya ito prioridad. At silipin ang nakaka-in-love na aerial view ng Metro Manila na swak pang Valentine's date. Magkano naman kaya yan? Marami pa po kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing hindi niya prioridad ang charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Pero never say die pa rin ang ilang mambabatas na nagsusulong ng tsa-tsa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. It's not a priority for me. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya kaugnay sa panukalang charter change o pag-amyenda sa ating konstitusyon. Anya, may marami pang bagay ang mas kailangang pagtuunan ng pansin ngayon. We can still do, we can achieve, makukuha naman natin yung gusto natin, but within the present constitutional, the way the Constitution is written. Sa kabila niyan, naiintindihan naman daw ng Pangulo ang kagustuhan ng ilan na luwagan ng economic provisions ng ating saligang batas. Partikular na isinusulong ng ilang mambabatas na mas buksan pa ang ating bansa sa mga dayuhang mamumuhunan. Gusto nga natin magkaroon ng investment. Kung minsan sa gabal yun, alam naman ninyo yung mga issue dyan, mga ownership ng corporation. Tila nakahanap tuloy ngayon ng kakampi sa Pangulo ang mga kontra sa charter change, gaya na lang ng National Union of People's Lawyers. Kung hindi natin masolve ang korupsyon, kahit mag-chat-chat tayo taon-taon, walang mangyayari sa atin. Palakasin muna natin ang sarili natin bago buksan ang ating ekonomiya. Ayon naman kay UP Political Science Professor Jean Encinas Franco, hindi nakataka-taka kung bakit hindi prioridad ni Pangulong Marcos ang charter change. Hindi rin naman daw ito kasama sa mga ipinangako ni PBBM noong kampanya. There's nothing in it for the administration to gain, di ba? Parang ano yung pwedeng gain for him, no? In case mabago yung constitution. Hindi na siya tatakbo after his term, di ba? So, people who will gain from changes in the political system are those that are eyeing higher posts, no? After Marcos Jr.'s term. Ayon naman kay House Committee on Constitutional Amendments Chairman Rufus Rodriguez, nirerespeto nila at isinasaalang-alang ang opinyon ng Pangulo tungkol sa tsa-tsa. Pero bilang isang independent na sangay ng gobyerno, itutuloy daw ng Kamara ang public dialogue sa pag-amyenda ng saligang batas. Katunayan sa consultation daw nila noong nakaraang linggo sa Cagayan de Oro, marami ang nagrekomendang baguhin ang economic provisions ng konstitusyon para makapasok ang mas maraming foreign investors. Ipinagpatuloy ngayong araw ang public consultation sa Iloilo. Nagsalita roon sila Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Leyte Congressman Richard Gomez na isa sa mga naghain ng Constitutional Convention para amyendahan ang saligang batas. There are sectors who do not believe that it is necessary to amend the Constitution today. Narito po kami ngayon, we embark
on this public consultation to feel the pulse of the people. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines is a landmark achievement for all of us Filipinos. It is our biggest reminder that we can change, that we can make change happen, and that we are not afraid of change. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinadedeklarang unconstitutional na Makabayan Block sa Korte Suprema ang paglusot sa Kamara ng panukalang Maharlika Investment Fund. Nagtungo sa Supreme Court ang ilang kongresista mula sa minorya para ihain ang petition for certiorari and prohibition laban sa panukalang batas. Naging mabilis daw kasi ang pag-aproba rito ng Kongreso matapos i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos noong Disyembre. Ayon sa konstitusyon, dapat pumasa ang House o Senate bill sa 3 pagbasa sa magkakahiwalay na araw. Maaari lang mabilisang ipasa ang panukalang batas kung sesertipikahan itong urgent ng Pangulo dahil may kalamidad o emergency situation. Pero lumusot ang Maharlika Fund Bill sa 2nd at 3rd reading sa loob lang ng 1 araw kahit na walang kalamidad at hindi rin naman emergency para gawin itong urgent ni Pangulong Marcos. Wala pa rin kaparehong panukala noon na nakahain sa Senado. Sakaling mapawalang bisa ang naging sertipikasyon ni PBBM, mabibigyan daw muli ng pagkakataon ang mga mambabatas na amyendahan ang nilalaman ng Maharlika Investment Fund Act. Ang Makabayan Block ay minabuting mag-file sa Supreme Court ng pag-question doon sa ginagawa, yung bad habit na ginagawa ng executive na nagsicertify as urgent yung kanilang mga bill na gusto nilang ipasa kahit na labag naman ito sa konstitusyon. Lalong-lalo na ito, yung Maharlika Investment Fund na nakita nating ang baho-baho nito sa ating mga mamamayan. Tagumpay ang isang Pinay nurse na sumabak sa World Marathon Challenge. Tumakbo siya sa 7 lokasyon sa 7 kontinente. Kabilang dyan ang nagyayelong Antarctica na hindi inurungan ng Pinoy runner para makatulong sa kanyang mga kababayan sa Bacolod. Ang kanyang kwento panoorin sa aking report. 7 continents, 7 marathons, 7 days. Matagumpayang nalagpasan ng Pinay nurse na si Julie Uichiat. Sa nagyayelong Antarctica, nagsimula ang 42.2 kilometers marathon. Maraming bumigay, pero hindi ang Pinay na nagtapos ng 4th place sa women's division ng opening race. Not only that temperature, it's the wind also. Because sometimes you can't really see anything anymore. You just keep going, and I just want to raise the Philippine flag in Antarctica. And that was my goal, and I want to finish, I want to raise the flag. Mula sa nagyayelong kontinente, lumipad pa Cape Town sa South Africa si Julie at nanalo ng 3rd place. Umangat siya sa 2nd spot sa Perth, Australia leg. At tila warm-up pa lang ang unang 3 marathon para sa Pinay runner. Pagdating sa Dubai, Spain, Brazil at final leg sa Miami, panalo at top finisher si Julie sa kanyang category bilang kauna-unahang Pinay champion sa huling 4 na marathon. This has pretty much consumed my life in the last 9 months of rigorous training. I mean, we've done back-to-back marathon distances in trainings. Ang nakakabilib pa, halos 50 anyos na ang Pinay runner na nagtatrabaho bilang direktor ng clinical services sa Arizona, USA. Kwento ni Julie, natuklasan niya ang pagmamahal sa long-distance running noong siya ay 44 years old na dahil sa kapatid niya na isa ring runner. I can't even run from my house to the stop sign without getting short of breath. You know what she told me? She said, slow down your pace, keep going, you won't die. In my very first marathon race, I was able to Boston qualify right away. That's how I thought, kaya ko to. Halos 3 dekada na mula nang mag-migrate ang Pinay sa Amerika. Pero hindi pa rin nakakalimot si Julie sa pinanggalingan niya sa Bacolod, Negros Occidental. Sa pagsabak niya sa World Marathon Challenge, sinabay niya rito ang paglikom ng pondo para sa Kalipay Negrense Foundation na tumutulong sa mga inabusong kabataan. I just saw the faces of those kids, the longing for love and affection, and these are abused kids, neglected kids, and
We saw how the staff at Kalipay embraced them, loved them, and just giving them a chance to a new life. Nakalikom na ng nasa $30,000 o katumbas ng 1.6 million pesos si Julie. Bukod sa tulong pinansyal, malaking inspirasyon din daw sa mga kabataan ng Kalipay Foundation ang tagumpay ni Julie sa World Marathon Challenge. I am almost in tears when I think of what she's doing. She's a huge blessing. My God, she's a Filipina, Gretchen, and she's from Negros. Hindi lang nakapagbigay ng karangalan sa Pilipinas si Julie, naghatid din siya ng inspirasyon kung paano harapin ang karera ng buhay habang iniisip din ang pagtulong sa kapwa. Don't be afraid of failure and just go for it. We only live once. Mabuhay. Mabuhay. Yeah. Very proud. Very proud. Susunod, award-winning actress Dolly De Leon inaming minsan niya nang naisip na sukuan ang pag-arte. Is it worth really investing in a career in acting dito sa Pilipinas? Inakala mo ba na talagang i-spot ka ng mga award-winning anong tawag, bodies? At gusto mo bang malula sa kilig? Bakit hindi mo subukan ang Level Up Valentine's Date sa Himpapawid? Tuloy-tuloy po ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isang linggo bago ang British Academy Film Awards o BAFTA, kung saan makasaysayan ng nomination ng Pinay actress na si Dolly De Leon, sumalang muna siya sa one-on-one kasama ang aming hepe na si Lucy Cruz Valdez. Panoorin po natin. Sa higit 3 dekadang binuno ni Dolly sa pag-arte sa entablado, telebisyon at pelikula dito sa Pilipinas, hindi siya kailanman gumawa ng ingay. Ngayon na lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pilipina ang nominado sa Golden Globes. Sobrang unannounced. You know what I mean? Nobody expected that to happen. But you did give a very subtle, subdued, but powerful performance. Thank you. Ang tumama ka sa akin, yung English mo. It's really bad. This is really, really bad. Yung English mo was Filipino English. Yeah, opo. Alam mo yun, hindi siya yung pa-worse. Hindi, wala siyang twang. Walang twang. Oo. Ano yun? Deliberate? Sinadya mo ba yun? Deliberate yun. Kasi si Abigail, nagtatrabaho siya sa yate. That means iba-ibang port ang pinupuntahan niya. Which means iba-ibang nationality ang nakaka-interact niya every day. And most of the time, ang kausap niya yung mga kapwa niyang Pinoy. So yung accent niya, halo-halo na ng European, American, Filipino. So ang tanong ko sa'yo, paano ka nagkaroon ng break dito? Kayong wala ka namang kilalang portfolio. Hindi ko inisip na makukuha kayong part. Kasi palpak ako sa mga audition usually. Talagang hindi ako talaga, promise. Siguro sa buong buhay ko, nakakuha lang ako ng 2 audition sa dami ng pinag-auditionan ko. So, ang nangyari, nag-enjoy lang talaga ako and wala dun yung kaba, wala dun yung kailangan ko tong trabahong to, kailangan kong galingan, walang ganon. So, nag-focus lang talaga ako dun sa character and yun yung nakita ni Ruben. Matatawag na device actor si Dolly. Pang-transition, pang-kabit eksena. Importante, pero hindi pansinin. Nakaka-frustrate. Unang-una ang liit ng bayad. Tapos pag may trabaho naman, ang liit ng role. Tapos gagamitin ka lang ng ilang araw. So hindi talaga siya enough para masuportahan ko yung mga anak ko. Tapos hindi pa gratifying professionally. Hindi ako happy sa mga parts na nakukuha ko. So sabi ko, bakit ko pa ginagawa to? Wag na lang. Actually, alam mo, Dolly, yan ang concern ng maraming mga
Pinoy na gustong pumasok seriously sa show business or sa industriya ng pelikula. So, ikaw ba, hindi mo naiisip yan bago ka nag-enroll sa acting? Nung nag-apply ako for theater arts sa UP, sabi ko, ito lang talaga ang course na gusto ko. Wala akong ibang course na interesado ako talaga. Theater arts lang. Hindi sa pero ito Paki-receive na lang. Ma'am, pakipirma na lang po. Lingid sa kaalaman ng marami, kinilala na bilang famous Best Supporting Actress si Dolly sa independent film na Verdict noong 2020. Kalahati. Kulang pa ng kalahati. lang. Ay, bilangin natin. Pero di pa rin siya sumikat dito o nabigyan man lang ng malalaking role. Nakita ka na ng mga maraming named directors in the Philippines. Sikit ka lang. Sila Eric Mati, sila Love Diaz. I mean, na marunong tumingin ng mahusay, di ba? And yet, hindi ka nakilala dito. Ano kaya ang meron si Ruben na na-spot niya yung the gem that was in you? Ang sabi niya may nakita daw siyang playfulness sa ginawa ko sa audition. Playfulness? Oo. Or maybe siguro isang salita doon ay natural. Diba? Yun. Parang the playfulness actually reflected the being natural about I guess na-convince ko siya na ako si Abigail. Siguro yun. Pero kasi si Ruben din, wala siyang peg kay Abigail. Para sa kanya, depende kung sino yung artistang gaganap bilang Abigail. So kahit in his head, hindi pa niya alam kung ilang taon si Abigail, ano itsura niya, matangkad ba siya, maliit, mataba, payat, ano ba talaga si Abigail? Wala siyang alam. Na-crystallize yun? So parang gano'n. Napanood ka niya, no? Or nakausap so parang, ka niya. so ito, yan si Abigail. Bakit gano'n yung nangyari? Inakala mo ba na na talagang i-spot ka ng mga award-winning anong tawag? Bodies. Nung binabasa ko yung script, alam ko na importante tong kwento na to. Alam ko importante yung script. Alam ko na maghihit. Alam kong papatok. Pero hindi ko akalain na ganyan. Yung ang daming awards. Nung nanalo kami ng Palme d'Or, talagang sabi ko, grabe. Talagang ang intense nun, surreal, as in, hindi ako makapaniwala. For you to be nominated to the BAFTA, to me, is award enough, grabe, no? Yes. Yes. Yeah. Happy na tayo dun. Anong take-away mo for the industry locally? Ang problema sa Philippines, wala talagang budget, and yun yung usual excuse na walang budget, pero bakit may budget tayo magbayad ng milyon-milyon para sa lead actors natin? Pero wala tayong budget para mag-create ng talagang napaka-believable na set at ng space para sa storya. Alam mo ba na ayaw tayong tulungan ng teacher mo, ha? Nagbigay lang siya ng pangalan ng abogado. Ganyan, agad na eh. Kuya. Is it worth really investing in a career in acting dito sa Pilipinas? Hindi lang ako purely actor. Marami akong iba yung ginagawa. So, kailangan din maghanap tayo ng ibang skill set na pwede nating ma-maximize para pagkakitaan. And then, eventually, kung talagang mag-stick tayo to that, yung passion natin, at galingan natin, at mag-aral tayo, at magsipag tayo, at, you know, give it our all. My work here is done for now, pero I'm hoping that by April, I'm going to do more work here. Marami pang mga director na gusto ko makatrabaho na hindi ko pa na-experience eh. How do you make sure na hindi to flash in the pan? Alam mo yun? Alam ko naman yan eh, na ito, lang to, kumbaga it's a phase, another phase in my life. I know it's not permanent. That's why I'm just making the most of it and ine-enjoy ko na lang. And if it goes away, okay lang. It's okay. I had my moment and I'm happy about it. Yeah. And we're happy with you. Thank you. Because you have made us all proud. Thank you. Balik tayo sa ibang balita, kaugnay sa panibagong pambubuli ng China. Naalarma na ang Philippine Coast Guard sa ginawang panunutok ng laser light ng isang Chinese vessel sa isa nating barko sa sarili nating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Sa videong ito ng Philippine Coast Guard noong February 6, nakunan ng mga sakay ng BRP Malapascua ang isang barko na may maliit na ilaw na kulay berde. Pero makalipas lamang ilang segundo, ang maliit na berdeng ilaw, laser light na palang ipinagtututok sa BRP Malapascua. Papunta sa Ayungin Shoal ang BRP Malapascua nung araw na to para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing garrison ng Philippine Navy sa lugar. Napag-alaman ng Philippine Coast Guard na barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 5205 ang gumamit ng laser light sa BRP Malapascua. At hindi pala natapos sa paggamit ng laser light ang engkwentro ng dalawang vessel. Patuloy po yung tinatawag nating pag-shadow nila at pagsunod. At definitely po ay piniprevent po yung ating mga marino, yung ating mga crew, tsaka yung ating barko na makapag-escort dun sa ating mga kasama sa Philippine Navy. Hindi maganda kasi kailangan natin yung resupply mission maging doon sa ibang mga areas na meron tayo. At karapatan natin yon at kailangan natin gawin. At tayo naman ay magpapatuloy lang din base na po sa directive ng ating Pangulo. Ito raw ang unang beses na nakaranas ng ganitong pamamaraan ng pambubuli ang Philippine Coast Guard mula sa kanilang Chinese counterpart. Tingin ng PCG, isang military-grade laser beam ang ginamit ng Chinese Coast Guard na maaaring makabulag kung tatama diretsyo sa mata ng tao. Dahil sa insidente, napilitan ng BRP Malapascua na i-abort o wag nang tumuloy sa kanilang rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre. Sa halip, dumiretso ito sa susunod itong hahatiran ng supplies sa BRP Teresa Magbanua na nasa Kalayaan Island sa Palawan. Wala pang bagong petsa para sa panibagong RORE mission sa BRP Sierra Madre. Suportado naman ni Professor Richard Heydarian ang pagsisiwalat ng Philippine Coast Guard sa insidente. We should have done this even way earlier. If you have any images that shows clearly, no, na hinaharas talaga tayo at binubuli tayo dyan sa West Philippine Sea, ilabas mo yan, di ba? Para wala ng plausible deniability yung kabila, para wala ng denial, no? Para alam natin na ano yung katotohanan talaga on the ground. Kung tutusin daw, diskarte ng China na pagmukaing ibang bansa ang nagsisimula ng gulo kahit na sila ang agresibong nang-aangkin ng teritoryo sa malaking bahagi ng South China Sea. Huwag tayong magpag-gaslight, no? Na biniblame pa ang Pilipinas na tayo nagpo-provoke ng tensions. Clearly we see the bullying and the tensions is not coming from the Philippine side. Pangamba ni Heydarian, baka lalo pang tumindi ang harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, lalo't mainit na usapin din ngayon ang pagpapalawak ng access ng Amerika sa mga base militar ng Pilipinas sa ilalim ng EDCA o ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Most likely, they're also sending a signal to the Philippines na kung i-expand natin yung ating security cooperation with US at ating mga ibang allies, yung mga karabal ng China, then China siguro pwede rin tayo iipitin dyan. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo, magpapatuloy ang Philippine Coast Guard sa duty nito na ipatupad ang lahat ng maritime laws ng Pilipinas at protektahan ang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Mandato rin ng PCG na tiyakin ang seguridad ng ating mga mangingisda at suportahan ang resupply operation sa BRP Sierra Madre. Naipaabot na rin daw sa Department of Foreign Affairs ang incident report para mapatawan ng karampatang aksyon ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Cheryl, Julius, may date place na ba kayo bukas? Parang hindi dapat tayo tinatanong, no? Ikaw. Ikaw ang tatanungin kaya namin. Ikaw. Meron akong ginawang ahead of time para mag-guide kayo sa mga gagawin niyo bukas. Ito, kung gusto nyo i-level up yung Valentine's date ninyo, bakit hindi nyo subukang i-treat ang inyong special someone sa isang romantic getaway sa Himpapawid? Narito po ang aking report. Level up na Valentine's date ba ang hanap mo? Ito, ang literal na love is in the air na aerial tour ng isang aviation transport company sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa halagang 3,800 pesos, malilibot mo at ng iyong special someone ang Metro Manila sa loob lang ng 7 hanggang 8 minuto. Meron pang free champagne. May kamahalan ng presyo, pero sulit naman daw ito.
It's not about going onto the ride. We don't want people to go on the ride. We want people to create that experience that would last a lifetime with their loved ones. Ang naabutan naming magjowang sina Angelica at Adrian, magkasamang nag-date sa Himpapawid. Siyempre, palalampasin ko bang hindi ma-experience ang aerial tour na ito? At sa loob ng 7 hanggang 8 minuto, magkakaroon ka ng pagkakataon na masilayan ng Metro Manila Skyline mula sa Himpapawid. Kaya tara, sakyan natin. Ang date ko ngayon, ang CEO ng Seaplane Group na si Steven. Hello! Shall we go? Let's go! Basta dapat, magbaon ka rin ng lakas na loob. Nakatakot pala to. Medyo may takot ka sa heights ng konti, nakabahan ka. Nakakakaba. Mula sa nagtataasang gusali ng business district hanggang sa bird's eye view ng mga tahanan at sasakyan, once in a lifetime experience, ang handog ng pagsakay sa loob ng Robinson's R66 helicopter. Pagtitiyak naman ng Aviation Transport Company, safe na safe ang mga sumasakay sa kanila. Singtaas daw ng kanilang lipad ang kanilang safety standard. We follow the regulation as by the Philippine Civil Aviation Authority, but we even go a bit further. We follow the highest international regulation by ICAO to ensure the safety of passengers and the security of our crew. Kung hindi mo naman trip sa Himpapawid, may pampakilig naman sa mga pasahero ng LRT Line 1 mula Roosevelt hanggang Baclaran. Merong nakadisplay na higanteng puso. May itatayo ring bazaar sa Central Station. At sa mga nagtatanong kung uso pa ba ang harana? Yes na yes, dahil meron yan bukas sa LRT 2. Yung banda will start around 7 and then hanggang alas 12 ng tanghali yung pagpiplay nila. And then yung mga contest naman natin at saka pamimigay ng roses hanggang 11. Para naman sa mga single na 18 years old and above at napapa sana all na lang, may gimmick para sa inyo ang isang ride-hailing app. You know, the reason why Close-Up thought about it is that, did you know that there's 188 hours Filipino spent in Metro Manila traffic alone. So what they want to do is to repurpose the time spent in traffic to time spent in love. Babae man, lalaki o kahit ano pa ang tipo mo, imamatch ka sa iyong preference via blind dates sa loob ng sasakyan. 10 couple ang kanilang napili para dito. Sir, paano po kung hindi mo nagustuhan yung date mo, pwede ka magpababa? Of course, there's a protocol that we do for that one. Any point in time, for example, something doesn't work out, for sure naman, there's a protocol to be followed. So, ano mga kapatid, pili na ng trip niyong Valentine's Day ride. Maganda yung helicopter. Sabi nga ni Gretch, di ba, nakakatakot. So pag natatakot yung babae, mapapayakap dun sa kadate. Or mapapadikit. Diba? Pwedeng strategy yun. Pwede, saka walang traffic. Wala. Tama ka rin. Bukas ang traffic yan. Good luck sa ating lahat. Happy Valentine's sa kanila. Hintayin natin kung sino magiging date ni Gretch. Hindi ba yung kanina? Hindi. Front lang niya yun Yung totoo. Yun ang gusto natin malaman. Abangan natin yan. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbalita. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.